Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Ako po si Princess Kate ng CRC Tanay Daughter Church. Samahan niyo po kami dito sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ang ating devotion ngayong umaga ay matutunghayan po natin sa aklat ng Judges chapter 1 verse 31 to 32 na may pamagat na the tribe of Asher fails in taking full possession of their land, o ang tribo ni Asher ay nabigo sa pagkuha ng buong pag-aari ng kanilang lupain. Ngunit bago po tayo magpatuloy, dumako po muna tayo sa maikling panalangin. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa oras na ito na inilaan niyo po para pagbulay-bulayan namin ang inyong mga salita. Maraming salamat po sa kabutihan mo sa aming buhay at maraming salamat po sa inyong salita na maia-apply namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Gawin mo po itong karunungan maging sa aming puso at isipan upang mas lumalim pa kami sa pananampalataya sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Basahin po natin ang Judges chapter 1 verse 31 to 32. Verse 31. Hindi rin pinaalis ng lipi ni Asher ang mga tagalungsod ng Ako, Sidon, Alab, Aksib, Helba, Apek, at Rehob. Verse 32. Sama-sama silang nanirahan doon. Ang tribo ni Asher ay hindi pinalayas ang mga naninirahan sa Ako, Sidon, Alab, Aksib, Helba, Apik, at ganoon din sa Rehob. At nanirahan ang mga Asherita sa gitna ng mga Kananeyo, ang mga naninirahan sa lupain, sapagkat hindi nila ito pinalayas. Ang talatang ito ay kwento na nagpapakita kung paano ang tribo ni Asher ay nabigo sa pagkuha ng buong pag-aari ng kanilang lupain. Sa halip na pinalayas ang mga Kananeyo, sila ay nanirahan sa gitna nila. Ito ay isang paalala na ang pagtitiwala sa Diyos at ang pagsunod sa kanyang mga utos ay mahalaga sa pagkuha ng tagumpay at pag-aari ng mga pangako ng Diyos. Ang tribo ni Asher ay may pagkakataon na pinalayas ang mga Kananeyo, ngunit sila ay nabigo sa paggamit ng pagkakataon na ito. Ito ay isang babala sa atin na huwag magtitiwala sa ating sariling lakas at karunungan, kundi sa Diyos na nagbigay sa atin ng mga pangako. Tulad sa ating buhay, tayo ay may mga pagkakataon na magpakita ng ating pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Narito ang ilang mga tanong na maaaring tulungan tayo mag-reflect. Paano ko ba pinapakita ang aking pananampalataya sa Diyos sa aking mga desisyon at gawa? Mayroon ba ako ang mga pagkakataon na hindi ko ginagamit upang magpakita ng aking pagsunod sa Diyos? Paano ko ba magagamit ang aking mga karanasan upang matulungan ng iba na magpakita ng kanilang pananampalataya sa Diyos? Isipin natin ang isang sitwasyon kung saan tayo ay may pagkakataon na magpakita ng ating pananampalataya sa Diyos. Halimbawa, tayo ay may isang kaibigan na nag-aalok sa atin na sumali sa isang gawain na hindi tugma sa ating mga prinsipyo. Sa halip na sumali, tayo ay maaaring pumili na huwag sumali at ipakita ang ating pananampalataya sa Diyos. O kaya, tayo ay may isang pagkakataon na magbigay ng tulong sa isang taong nangangailangan. Sa halip na magbigay ng tulong, tayo ay maaaring pumili na huwag magbigay at ipakita ang ating pagtitiwala sa Diyos na magbigay ng mga pangangailangan ng iba. Ito ba ay hadlang na pumipigil sa atin na magpakita ng ating pananampalataya sa Diyos? Paano ko ba magagamit ang ating mga karanasan upang matulungan ng iba na magpakita ng kanilang pananampalataya sa Diyos? Ano ang mga benepisyo ng pagtitiwala sa Diyos at pagsunod sa kanyang mga utos? At sa ating pong pagtatapos, ang kwento ng tribo ni Asher ay isang paalala na ang pagtitiwala sa Diyos at ang pagsunod sa kanyang mga utos ay mahalaga sa pagkuha ng tagumpay at pag-aari ng mga pangako ng Diyos. Naway magpatuloy tayo sa pagtiwala sa Diyos
at sa pagpapakita ng ating pananampalataya sa kanyang mga utos sa pamamagitan ng pag-reflect sa ating mga karanasan at pagpapakita ng ating pananampalataya, tayo ay makakamit ng mas malinaw na landas sa ating buhay at magbubukas ng mga bagong pintuan para sa ating mga relasyon at mga pagkakataon. Tayo po ay manalangin. Aming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mensaheng ipinahatid niyo po sa amin. Kayo ang aming Diyos na makatarungan at walang katulad. Alam niyo po ang laman ng aming puso at ang aming pananampalataya at pagmamahal namin sa aming kapwa. Tulungan niyo po kami na lalo pa kayo makilala sa pamamagitan ng inyong mga salita. Ang kalooban niyo po nawa ang laging masunod sa aming mga buhay at hindi ang aming kalooban. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga.